Guys, for today's video, ang pag-uusapan natin ay si Maya Credit. Alam mo yun, si Maya Credit, kapag meron ka, napaka-helpful din naman ito sa pagbabudget mo. Lalo na kung medyo nagigipit ka at wala ka naman ibang available na loan service maliban sa mga online lending apps. Siyempre, dun ka na sa legit, di ba? Nung ka na kay Maya versus sa mga nagtataasa na interest ng mga online lending app. Pero, sasagutin natin yung isang tanong ng isang viewer natin na gusto niyang mag-reloan sa kanyang Maya Credit pero grayed out. Bakit kaya? Ano yung mga nagiging rason kung bakit nag-gray out or hindi ka na maka-reloan dito kay Maya? So, samahan niyo ko, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're newer to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge at ginawa ko na yan ng videos and playlist na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so ito, basahin natin yung buong context ng message ng isang viewer. So coming from at Maui Rosette 4487, sabi niya, "Hi, ask ko lang po, nagbayad po kasi ako ng Maya Credit 3 days before the due date. And re-reloan ko po sana kaso grayed out yung button till now. May idea po kaya kayo kung anong nangyari and kung paano mag-reloan sa Maya Credit?" First and foremost, magbigay muna tayo ng quick background kay Maya Credit. So si Maya Credit ay isang loan facility ng Maya Bank. And itong loan na to ay ino-offer lang sa mga eligible na mga Maya user. Paano nyo ba malalaman kung eligible kayo? Una, kung na-meet nyo yung requirement, which is kailangan na 18 years old kayo and above, tapos verified ang inyong Maya account. So, yun na yung isa. Pangalawa is kailangan nyo mag-build ng credit score with Maya. So, hindi natin alam kung ano yung credit score natin like G-Credit, pero ang isipin nyo na lang, the more na ginagamit nyo daw si Maya is the more na tumataas ang inyong credit score. And then eventually, magkakaroon ka ng prompt na pwede ka na mag-apply for a Maya Credit. Hindi naman siya ganun kalakihan, up to 30,000 yung pwedeng ibigay sa inyo kung maganda ang inyong internal credit score with Maya. Ang mga services ni Maya, yan, nandyan na savings. So, pwede kayo mag-bank kay Maya, pwede kayo mag-time deposit, pwede nyo gamitin yung e-wallet to buy load, to send money to other people, etc. Isa talaga siyang e-wallet plus bank service. Isa sa kinagandahan ni Maya Credit is makakapag-set kayo ng billing end date. So, pwede nyo siyang ilapit dun sa araw na magkakaroon kayo ng pera, yung regular na pasok ng income nyo, pwede nyo dun ilagay para kapag sumweldo na kayo, then pwede na kayo magbayad kaagad. Isa yun sa magandang feature ni Maya Credit. However guys, I just need to give caution to everyone na ang Maya Credit ay medyo mataas magbigay ng interest. Nagre-range siya ng 5 to 8% interest depending dun sa credit score mo with Maya. So kapag nag-loan ka, buo mong babayaran yung interest plus yung principal. And one-time payment siya, hindi siya nagiging installment. So enough for the background ni Maya Credit. So sagutin na natin yung tanong. Ano ba nangyari? Bakit grayed out? So actually, hindi natin masasagot yan. Hindi natin alam 100% kung bakit. However, we can give possible reason and dun sa reasons na yun, dun tayo magka-craft ng ating mga solusyon. So, una, bakit nga ba grayed out? Well, possible na nagkaroon ka ng delayed payments. Delayed payments, nakaka-apekto ba yan? Yes, nakaka-apekto ang delayed payments mo na yan sa internal credit score mo with Maya. Kapag bumaba yung internal credit score mo at hindi mo na-maintain yun, possible na hindi ka na talaga makapag-reloan kay Maya Credit. I-disable nila yan and then until such time na ma-regain ulit yung credit score mo, tumaas, gumanda ulit, then possible na dun nila ibalik. Number 2 reason, ito naman kasi, di ba kapag nalilate ka, pwede ka naman malate isang beses, hindi ka naman kagad mawawala nun. Pero kung habitual yung late mo, and kung medyo tumagal na yung pagka-late mo, tumagal na ng 1 buwan, 2 buwan, kahit isang beses ka lang na late, siguradong tigok na ang inyong Maya Credit. Bakit? Kasi nagpapakita lang ito na hindi nyo kaya or wala kayong capacity to get another loan. Kasi parang dating kay Maya, medyo gipit-gipit yata itong taong to medyo hindi maayos ang finances, medyo risky magpautang dito. So possibly, itong si Maya magiging conservative sa pagpapahiram sa mga taong medyo risky. Pangatlo, kahit sabihin nyo, ay, Hindi naman ako nag-miss payment kay kay Maya Credit Ginagamit ko naman si Maya Credit Wala akong problema kay Maya Credit. Lagi ko mang pinapagandang ko dyan, standing ko dyan. Pero ba't di ako makareloan?
Well, eto na. Since si Maya ay also a bank and lending institution, well, gumagamit din yan ng iba't ibang klaseng report. Si Maya ay submitting entity rin siya sa CIC. So, possibly, kinukuha din niya yung ibang information mo, not necessarily with Maya. So, ako naman dito, ang lagi kong ina-advise sa inyo is not to build a credit history only dun sa isang app. Make it as a whole. Pagandahin nyo ang credit rating nyo as a whole. Ibig sabihin lang neto na sa lahat, meaning kung meron kang G-credit, kailangan okay din ang credit standing mo with G-credit. Kung meron kang loan sa bank, okay din ang credit standing mo sa bank. Kung meron kang credit card, so on and so forth. Ibig sabihin, the totality ng credit rating mo na hindi ka pumapalya, hindi ka nagkakaroon ng problema sa pagbabayad, hindi mo masyado na ma-maximize to 100% yung ibang loan service mo. Ayan. Kasi yung mga factor na yun yung makakapagpababa ng credit score mo. Sabi ko nga, since si Maya ay submitting entity and also an accessing entity kay CIC, so possible na tinitingnan din niya yan sa'yo. Tumitingin din pala si Maya sa TransUnion report. So kung hindi nyo alam, kapag nag-apply kayo ng credit card with Maya, magkakaroon ng entry sa TransUnion ang Maya Bank. So possibly talaga na tinitingnan ni Maya ang iba't ibang sources ng credit score para makita kung meron tayong lapses sa pagbabayad. So, I hope na nasagot ko na yung question na to. Sabi ko nga, hindi natin masasagot 100%, pero kayo na mag-assess sa sarili nyo kung base dito sa mga sinabi ko, may pumapalya ba kayong loan sa iba? Okay ba ang financial standing nyo as a whole? Kumikita ba kayo na maayos at nakakapagbayad ba kayo na maayos ng mga utang nyo? Kayo na po ang makakasagot niyan sa sarili nyo. So, ang tanging pwede natin gawin is pagandahin natin ang ating credit standing sa lahat. Again, sa lahat. Yan. Hindi lang po sa isa, hindi lang po kay Maya Credit, hindi lang po kay G Credit, hindi lang po doon. Huwag tayong mag-concentrate sa isa. Gawin po natin habit na para sa lahat. For our question of the day, gaano po ba kayo ka-conscious sa inyong credit score? Talaga po bang sinisilip nyo ang credit score nyo and minimake sure nyo na hindi bumababa ang credit score nyo? Gaano po ka-importante yan sa inyo? Let me know sa comment section sa baba at may chance po kayo manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly Gcash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay @Lorn8062. Sabi niya, shoutout Sir Pat, watching from Kuwait. Kaka-open ko lang ng Cbank account dahil sa panonood ko sa videos mo. Marami ako natutunan, more upload. At Lorn8062, shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. Thank you so much. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala kang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para mag-receive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye! Pang-apat,